ato ang dunganan sa pagpamalang igsoon akong giyan yung tanan mga idulungog o atong mga una-una ato sa i-focus diya sa pulong sa Ginoo. In 1 Thessalonians 4 verse 1 naging unang pulong sa Dios, mga igsuon nakadawat na kamo sa among pagtulunan kung unsaon ang pagkinabuhi nga makapahimuon sa Dios o kamo nagabuhat na niini apan karon among ginasugo o ginaawag kamo diha kang Ginoong Hesus nga magpadayon pa kamo niini labi pa gayon. Ako malingon mga igsuon, nakadawat na kamo sa among pagtulunan kung unsaon pagkinabuhi nga makapahimuon sa Dios ug kamo nagabuhat na niini apan karon among ginasugo o ginaawag kamo diha kang Ginoong Hesus nga magpadayon pa kamo niini labi pa gayon. Pleasing God more and more. Pleasing God more and more. Ingon pa diri nga kini usa ka panawagan ni Pablo sa mga Kristohanon sa Tesalonica nga magpadayon pa sa ilang pagkinabuhi nga adunay maayong pamatasan nga makapahimuon sa Dios. Bisan pa sila nagabuhat na niini maigsuon. So mo ni ang background ani nga story o ani nga verse nga naglangkob sa kasaysayan sa syudad sa Tesalonica igsuon nga ang kultura dito is puno sa idolatry o immoralidad. And gimensahian ni Pablo ang simbahan nga magpadayon kini sa pagkinabuhi sa maayong pamatasan o nagpagpasidungog sa Dios bisan pa man ginahimo na kini nila. Kitang tanan may igsuon nagahimo na sa pagkinabuhi gayud nga mapahimot-anon sa Dios. Bisan usahay ang kapakyesta, pero sa atong kasing-kasing, atong gipaninguha nga makabuhat kita sa pagpahimuot sa Dios. Amen. Bisan usahay na ay mga failures sa atong kinabuhi, but by the grace of God and by the Holy Spirit, nga kanunay nagagayad sa atong kinabuhi to live nga adunay gid Ginoo'y pagpahimuot sa Dios. And this morning, may igsuon, this is not just a message for a Thessalonian, but also a message para nimo, para nako may igsuon, nga nagsugod na sa pagpahimuot sa Dios to please God more and more. Amen. Dugangan pa nato. Amen. Kung nagpahimuot na tas Ginoo ato pang dugangan, nagpanay Pablo, dugangi pa ninyo. Padayuna pa ninyo ang pagbuhat o pagpahimuot sa Dios. Amen. This morning, magsuon, let us be reminded na dili lamang kita gitawag sa Dios aron kita mahimong matarong apan to live pleasing before the Lord my soul. Sa ato pang gitako last Sunday, pleasing God or on to live a life that honors God. Continuation ng magsuon nga tungod kinasugdan naman nato nga pasidunggan yun ang Ginoo, sibahon, alagaran, pahimuton. From the word pleasing, palipayon, pahimuton ng Dios, ato panindugangan, ato pang padayunon. It's please the Lord more and more, my igsoon. Pleasing God through, number 1, lifestyle. In Romans 12:1, ingon, ihalad ninyo ang inyong lawas, ingon nga buhing halad, balaan ug makahipahimuon sa Dios. So ang atong lifestyle, ingon diri igsoon, ihalad ninyo inyong lawas, ingon nga buhing lahalad. Dili pud pasabot na sunugon na itong lawas sa ihalad nato sa Dios. But it means a lifestyle, mga igsoon. Atong pagkinabuhi, mao pinakaunang testimonya sa uban nga kita mga mapahimot-anon nga katawhan sa Dios. Kung unsa makita sa atong kinabuhi, mao pud ni ang ilang paglantaw sa atong pagtuo ni Kristo. Amen. Tinuod gini siya nga magtutuo kay mangginatagon. Tinuod gini nga magtutuo kay mapasayloon. Tinuod gini nga magtutuo ni Kristo kay masinimbahon. Tinuod gini nga magtutuo kay gentle in words. Tinuod gini nga magtutuo kay dili libakira, dili hambugiro, dili ulitan. Sakay sa bus, dugay kayo agka plastar o sa manadara. Dagan mga sitwasyon sa kinabuhi nga gakates or gakatestify ang ato ang pagkatinuod nga magtutuo, tinuod nga mga anak sa Dios may. So lifestyle sa atong sinultihan, pagbati, pangunahuna. Ingon pa nga kung ato nang napahimuot ang Dios, mas pagyud ato pang mas pahimuton ang Dios mga igsoon. Amen.
Ang matag lihok o desisyon nato mahimong halad nga makapanimuot sa Dios. Naman siya nga atong kinabuhi daw ihalad, imo ang buhing halad at tubangan sa Dios. It means tanan part sa atong lawas iya sa Dios. Tanan part sa atong lawas na makapahimuot sa Dios. Atong mata, atong bakba, atong kasing-kasing, labaw sa tanan, atong kasing-kasing. Na mao'y kanunay nga nagasentro sa pag-operate sa atong kinabuhi. Tunguna-una mga igsuon. Na may mo determinar sa ato ang mga buhaton, desisyon sa kinabuhi. Dapat kini mahimong iya sa Dios. Amen. Ikaduha, pleasing God by living a holy life. Katunguna, pahimoton ang Dios pinaagi sa halad sa atong kinabuhi, lifestyle. Di ta mag-abuso sa atong lawas nga mag-bisyo or magkaon sa bisag unsa aron ang atong kinabuhi healthy. Isip kini gipuy-an sa balang spirito aron padayon kini magamit sa kaymayaan sa Dios. Ikaduha, may pleasing God by living a holy life. Wala nang tanaluwas pinaagi sa atong pagka mga maayong buhat o pagbalaan na isuon ba? We are saved through our faith in Christ. But ningon na sa iyong puro 1 Peter 1 verse 15 to 16. Pagbalaan ka mo kay ako, balaan. Isugo ta. Christian life requires living a holy life, mga igsoon. Holiness means choosing God's ways over worldly ways. Holiness is not about perfection, no, but it is separation, mga igsoon. Take note, holiness is not perfection, but separation, mga igsoon. Kung ayaw ka mo pahiuyon sa dagan niini nga panahon, it means i-separate nato atong kaugalingon sa atong lawas nun, unod-nun, nga kinabuhi o kagustuhan. May holiness means choosing God's ways over worldly ways, may so. Dili nato malikayan nga naay mga tentasyon. Naging tentasyon, amen. Pero kung magpili ta sa matarong ug limpyo nga dalan, makita sa Dios nga seryoso atong commitment sa atong pagtuo diha kaniya. Lahi ang faith sa atong faithfulness ni Lord. Amen. Holiness is not perfection, but a direction, a separation na isuon. Direction sa kinabuhi padulong sa Dios. Duha na daghan na dalan. Duha na itong giingon, di ba? Katong sa Lucas ba to? Nga duha ang dalan, sigpit o katong luag. So it means that ang holiness nga kinabuhi, na siya sa sigpit nga dalan. O ang kalibutanong pagkinabuhi, na siya sa luag nga dalan. It means holiness is not perfection, but a direction. A separation sa itong kinabuhi. Hello? Again, wala tagi tawag ng kinabuhi nga balaan para mahimo tang tingpit, para mahimo tang lahi. Ani nga kalibutan pag gitawag ta to live like Jesus or to live as followers of Christ next to all. Ang balaan nga kinabuhi maong paglikay sa sala o pagpadayon sa pagmatinod-anon sa Ginoo. Amen. Namingon nga, kinanglan ng dili na dapat din mag-inom, dili dapat manigarilyo, dili dapat magkuan. It's our choice, suon, kung upalo tas kinabuhi na, directed sa dalan sa Dios, mo nang balaan nga kinabuhi. Dilubot pasabot nga dili na tamo, patiguban sa ubang tao, dilubot pasabot nga magtamay na ta sa ubang tao, dapat balaan gyud ta. Dapat i-condemn hukman na nato ang tao. That's not holiness, mga igsoon. But holiness is your decision to follow the right way sa kinabuhi, which is ang pagpasidungog sa pambuhi nga Dios. Number one, unsa to ang pagkinabuhi na more pa nga magpahimuot sa Dios, to live a life nga hinalad ang kinabuhi sa Dios. Ikaduha, pleasing by God by living a holy life, mga igsoon. Katulo, pleasing God by loving one another. Pagigugma sa matag usa isig ka tao. John 13, 34, 35, magigugmaay ka mo sama sa akong pagigugma kanina. Yun sa mata pagigugma sa Dios. Bisan sa atong pagkadaotan, He loves us. Bisan sa atong makapagkyasan, He never change. He never fails to love us, mga igsoon. So yun na po. Love is the greatest commandments. Love.
Lisod kita. Kung magigugmay ta, makita sa kalibutan nga kita mga tinunan ni Kristo. Kaya kaya siya, nahigugma sa inyo si katao, nahigugma sa Diyos. Ang dili kabalo mahigugma sa inyo si katao, wala makaila sa tinuod nga gugma nga mausi Kristo. Makita sa kalibutan nga kita mga tinunan ni Kristo. Tinuod na tinunan sa Diyos, nahigugma sa iyang isig. Ang gugma dili lang sa mga tao nga sa iyong higugmaon. Kanira ako kay di ko glabaran dani. Kanira ako higugmaon kay manginatago ni sa ako. Kanira ako higugmaon kay matinagdanon ni sa ako. Kung dili apin ang mga lisod ug sakit sa ato kasing true love forgives, true love serves, and true love sacrifice na igsoon. Bisan usahay ang atong garbo gakahikling na pagbawa ng tinuod nga gugma mga igsoon na makapasaylo mo serbisyo o mo sakripisyo sama sa gihimo ni Christ. Ang iyang gugma ni pasaylo, iyang gugma nagserbisyo bisan sa iyang kahalangdon nagserbisyo sa kanato, iyang gugma nagsakripisyo. Amen. Bisan naanan niya tanan unta pero nagsacrifice siya because of love. Tungod sa iyang gugma kanila. Ang gugma mao ang pinakadako nga ebidensya nga buhi si Kristo sa ato kinabuhi. Amen. Dili ta kabalo mahigugma patay si Kristo sa atong kinabuhi. Naman yung mga panahon nga uliton ta sa bisig katao, mabitir ta sa bisig katao, na yung mga mali nga tumakita sa bisig katao may igsoon, but gisugo man ta. Because gigugma na sa Diyos. Di ganita ngayon. Di ba? Pero nakabarong ta kay na inuwo nga nahigugma na to. Amen. Last mga igsoon, pleasing God by living peacefully. Uy. I-mention sa Romans 12:18, kung mahimo, magkinabuhi ka mo nga may kalinaw uban sa tanang tao. Yang kalinaw, nagikan mo na sa Diyos. Kitagaan ta ng kalinaw, katong gingon yung kalinaw nga dili matugkad sa kalibutan. Amen. Dako kay kalibutan. Daghan kay mga butang sa kalibutan, pero di niya matugkad ang kalinaw nga gihatag sa Dios sa tanan nga may pagtuo o gipuy-an niya. Amen. Ikaw na og ako megsoon. Na may mga panahon nga gubot ang palibot, gubot ang atong panimalay, gubot atong mga personal na kinabuhi. But remind yourself, pleasing God by living peacefully. Peace is not just the absence of conflict, but the presence of Christ in our hearts and soul. Living peacefully. Asa na tumaangko ng kalinaw? Saan ako pag kinabuhing malinaw? Nagubot na akong balay. Saan ako pag kinabuhing malinaw, Lord? Mumay mong gusto, kababutol, mo'y makapalipay ni mo. Nga, ang absence, ang peace, may is not the absence of conflict. But ang peace is kana bang musulod ka na sa itong kwarto o musangpit sa ngalan sa Ginoo. Lord, tagali kong kalinaw, kay naamanak niya ang bulaan ng kalibutan niya. Peace, it means piliun na to ang pagpaubos kaysa manimong labaw, insakto, or mga tarungan. Peace, it means isuon pag-give way, being kind, that being right, sa tubangan sa uban. Dili makiglani sabi na lang mga born again, mga buong again na sila. Sabi na, ay napapatig lang tugi because God wants us to live peacefully, my soul. Dili kinanglan nga ito pa ng mga tugian, makipagbati pa pa, sabi na lang ng uban kung unsay ilaha. Because gusto sa Dios nga ang pingan nato ang kalinaw ngayon ihatag ka nato kay solis. Kana ang kalinaw mo nang bahandi nato mawala sa uban. Bisan pag unsa kasapian, kung walay Kristus kinabuhi, way kalinaw nga hingpit sa kinabuhi may sulod. Kung adunay kalinaw sa sulod, dili ta dali maglagot, guy. Dili ra maglagot, wala na daytoy kalinaw. It means nga wala ng presence ni Lord. Because ang iyang presence mo may ka-produce of peace sa atong kinabuhi. So wag kitay mahimo no kung wala ang Ginoo. Wala kitay kalinaw kung wala ang iyang presence. So dili ta magdala og division. Pleasing God means being a peacemaker. Ano ang kalibutan? Hello? Paninguhaa ang kalinaw sa imong sulod bisan asa kadadon sa kinabuhi. Ang tao nga may kalinaw sa kasing-kasing, makahatag og kalinaw usab sa uban. Ikalima, may son pleasing God through efforts and commitment.
pleasing God. Pagpahimuot sa Dios nga hinalad ang kinabuhi, pagpahimuot sa Dios nga magkinabuhing balaan, pagpahimuot sa Dios nga ikatulo ingon sa diri adunay paghigugma sa isig katao, ikaupat living peacefully, may so na number 5 ang paghatag ng mga butang nga makapahimuot sa Ginoo. With action na kay effort man daw. Ingon sa Hebrew 11 verse 6, kay kung walay pagtuo, dili mahimo ang pagpahimuot sa Dios. Okay, balik ta nga walay lain makapahimuot sa Ginoo gawas sa pagtuo. Kung ang pagtuo patay siya kung walay buhat, makita lang ang pagtuo kung naay buhat mga igsoon. Amen. Pleasing God requires effort. Ang effort gikan na sa pagtuo. Ang pagtuo ang nagtungod nga kita mo simba, mutabang, magmamati, magpatudlo, maghatag, mag-effort sa church or unsa pa man mag-serve sa ubang tao, muampo sa uban, mo serbisyo sa uban, mo sangyaw sa uban. Dili sa yun ang pagpangalagad sa Ginoo. Naay mga discouragement, naay kakapoy, o naay mga pagsulay. Pero kung magpadayon ka sa itong pagtuo, pagpahimuon sa Dios, makita sa Dios na sincero gayon ang atong pagtuo. Kaya kinahanglan para ba maka lahutay. Sunsaon na itong paglahutay. Kung dili ta mo pundasyon or dili ta founded yan sa pagtuo. So, faith is not passive. It is active mga iso. Dili ayaw paghukom sa ako, ka ako naging pagtuo sa Ginoo, pero yung pagkinabuhi kay na pasakit sa Ginoo. Ano kaya po niya pagtuo? Kaya wa may lain makapahimot sa Ginoo gawa sa pagtuo. May ka nga, naman ikaw pagtuo sa Ginoo, pero wala ka na salig na ang Ginoo provide sa imong panginahanglan. That's not faith. Kaya ang faith, igsuon, mao man ang paglaom sa mga butang, wala nimong nakita. Ang bisan pa man, wala na ka, wala ka kapaluha ka manguha sa imong kauna. That you trust the Lord, that He is your provider sa imong kinabuhi. That's faith, ang maunay makapahimuot sa Ginoo. Again, ani nga kalibutan, visible ang pagtuo, pero mahimo lang ng kanabang may visible na makita siya sa atong mga binuhatan na isuod. Hindi makita ang pagtuo, pero visible siya, pinaagi sa atong buhat. Committed and persevering mga igsoon. Faith is not passive. Hindi pwede nga naman ito pagtuo sa Ginoo, pero wala sa buhat. It is active, committed, and persevering mga igsoon. Komitado, it means wala ka lungag sa imong saad sa Dios, and then persevering, paglahutay. Bisan pa man, wala na kang kasabot sa dagan sa imong kinabuhi. But you still trust the Lord nga na siya'y may katuyuan sa imong kinabuhi. Amen! Ang Diyos malipay sa kasing-kasing nga matinud-anon ug mapadayunon bisan pa man sa kalisod. Si Job, unsay mga inakabilib ni Lord kay Job, bisan yung kasa na siya sa tanan, nakita gyud sa Ginoo yung kasing-kasing nga nagpabiling matinud-anon diha sa Ginoo. Amen! Pleasing God more and more. Kung nasugdan na nato nga ipahimot ang Ginoo, ato pag yung duwagan. Asayan, may igsoon ang paglipay sa Dios, dili lang usa ka buhat, kundi lifestyle siya. Dili lang kay karon makikwarta, maghatag ko, agay makapahimot, Diyos Ginoo ani. But sa sunod nga wala tay kwarta, wala kitay kalipay sa Ginoo. But it is a lifestyle may igsoon. Kung magpuyo ka nga balaan, may gugmaon, magkinabuhing malinaw, kung mapadayunon sa pagpanghimuot sa Dios, makita sa Dios na tinuod ang atong pagtuo. Amen. This morning, let's strive to please God more and more may suon sa atong nauna, sa pulong sa atong binuhatan. Amen. Let's be a people nga mapahimot-anon sa Dios. More and more may suon. Ingan pa si Pablo, nakita man ako nga nagpahimot na mo, pero dugangi pa. Dugangi pa ang pagpahimot sa Dios. Extra effort. Nagsimba naman ka, extra effort, apil pa yun sa mga buhaton. Pag-ampo para sa inyong nasod, effort, extra effort na isuon para sa kahimayaan sa Diyos. Amen. Ito, pagpakan ng kayo sa tumbuhin na Diyos. Dili ka magdugay mo because dugay kita nakasugod at dugay kita nakakuhan. Ako ganyan yung tanan, ito ko, itong mga ulos, mga pag